Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Episode 1, Ang Apat na Elemento. Sa mundo ng mortal. Ama! Ama! Nakita kong librong ito at tila may hiwaga ang libro na to. Ano to, Ama? Anak, ito ang libro ng Sumuneya. Isang kakaibang libro ito, anak. Bakit mo ito pinakikialaman? Hindi mo ba alam puno ng salamangka ang librong yan? Maaari kang dalhin yan sa ibang mundo at hindi mo na naising mapadpad doon. Dahil kung magulo sa mundo nating mga mortal, mas magulo ngayon sa mundo ng mga dragon na tila may iba-ibang taglay na summons at kapangyarihan. Ama, bakit ka meron yan? Siguro umibig ka sa isa sa mga taga-Sumuneya. At ano bang Sumuneya? Hindi lang ako umibig, anak. Isa akong bathala ng Sumuneya. Ngunit ninais kong lumayo sa mundong yan sapagkat magulo ang mundo na yan. Kung sa mundong ito, may mga diwata at Diyos ang pinaniniwalaan ng mga mortal, ganon din sa Sumuneya. May namamahalang apat na bathala sa Sumuneya. Si Bathalang Aragon, ang God of Life or Health. Isa siyang makapangyarihang bathala sapagkat ayon sa mitolohiya ng Sumuneya, siya ang bathalang nilalapitan ng mga taong dragon na nangangailangan ng luna sa sumpa o kakaibang sakit na kanilang natamo. Kaya niyang pagalingin ang sinuman sa Sumuneya. Si Bathalang Aragon ay may kakaibang alaga, si Guwara o ang White Phoenix. Isa tong Phoenix. Siguro naman, pamilyar ka anak sa Phoenix. Ngunit ito ay White Phoenix. Isa sa pinakamakapangyarihang Phoenix sa balat ng Sumuneya. Marami nagtatangkang angkinin si Guwara gamit ang kanika nilang summons, pero bigo silang lahat sapagkat si Guwara ay mamamatay lang pangsamantala. Ngunit tulad ng paniniwala ng mga mortal tungkol sa Phoenix, si Guwara ay nagiging abo lamang at muli itong nabubuhay. Isa lamang yan sa mga kakaibang nilalang ng Sumuneya. At ang ikalawang bathala, si Bathalang Eldas o ang God of Strength and Wealth, ang bathala ng lakas at karangyaan ng Sumuneya. Tulad din ng nasabi kong bathala, may kakaibang alaga si Eldas, si Haji, ang Water Serpent. Bukod sa siya ay Diyos ng lakas at karangyaan, hawak din niya ang elemento ng tubig. At tulad sa mitolohiya ng mga mortal, si Haji ay may ahalin tulad sa Diyos ang isinumpa ng bathala. Ang higanteng serpenteng lumamon sa 7 bulan noon, bilang ganti kay Libulan, ang Diyos ng buwan. Pero si Haji ay hindi isinumpa, kundi isa siyang nakakakilabot na serpente nagbabantay sa lagusan sa pusod ng dagat. Mapaglaro si Haji at hindi siya basta nakikinig sa kahit kanino, maliban kay Bathalang Eldas. Si Eldas ang nilalapitan o dinarasalan ng mga taong dragon na nagnanais ng kakaibang lakas sa pakikipagdigma o laban. At sa mga kapos sa karangyaan, sa kanya rin sila lumalapit ngunit may kapalit ang bawat hiling kay Eldas. Isang alay o ginto. Kapag wala kang alay, hindi niya ibibigay ang hiling mo. Grabe naman pala ang bathalang yan. Tuso ano, Ama? Sandali, kung ikaw ay bathala ng Sumuneya, ibig sabihin, Ama, ako ay anak ng isang bathala? Ayos! May powers din ako? Kinalulungkot ko, Lester, anak. Hindi ako sigurado kung may kapangyarihan ka dahil lumabag ako sa batas ng mga bathala. Joke lang, Ama. Grabe, seryoso nyo naman. Ipagpatuloy nyo ang pagsasalaysay nyo sa Sumuneya. Nais kong matutunan ng mundong pinanggalingan mo, Ama. Ngayon, ito ang ikatlong bathala, si Bathalang Kaidan o ang God of Nature. Si Kaidan ay isang kakaibang bathala sapagkat hawak niya ang kapangyarihan ng kalikasan. Siyang namamahala sa elemento ng apoy na nagbibigay liwanag at init ng ating mga katawan, at hangin na nagbibigay hininga sa atin, at lupa na siyang tinatayuan ng mga tahanan natin at biyayang ating napakikinabangan, at tubig na nagbibigay sa atin ng linaw para hindi tayo mabulag ng kasamaan at kasinungalingan. Kaya isa siya sa kinatatakutan sa Sumuneya. Matagal na nahimik ang Sumuneya sapagkat noon
magkakasundo ang mga nasa Sumuneya. Ngunit sa ngalan ng ambisyon at kasakiman ni Jangriff, ang Dragon of Darkness and Death, ninais niyang paslangin si Bathalang Kaidan upang maangkin ang apat na elemento ng kalikasan. Upang si Jangriff ay katakutan sa Sumuneya, naganap ang madugong digmaan. Kaya sa galit ng pinakataas-taasang Bathala, isinumpa niya si Jangriff na mananatili ito sa El Helena, ang Hell of Dragon World, dahil dun ito nababagay. Kaya naman ikinagalit ito ni Jangriff. Nangako si Jangriff na hindi kailanman makakatikim ng katahimikan ng Sumuneya sapagkat babalik siya upang sakupin ang Sumuneya. Kaya nang magtagumpay si Bathala na ikulong si Jangriff sa El Helena, hinati ni Bathala sa apat na kaharian ng Sumuneya. Tulad sa apat na elemento ng kalikasan, nahati sa apat ang buong Sumuneya. Nariyan ang Sumuneya El Pyro o Fire Dragon Kingdom, kaharian ng mga taong dragon na namamahala sa elemento ng apoy. Dito naninirahan si Haring Sobek, ang King of Fire Dragon, dahil sa pangambang babalik ang sukab na si Jangriff. Pinamahala ni Bathalang Kaidan ang apat na elemento ng kalikasan sa apat na kaharian ng Sumuneya. Una na ang El Pyro. Kilala si Haring Sobek na magaling makipaglaban at tuso rin at matapang at malakas. Kaya pinamala sa kanya ang kapangyarihan ng elemento ng apoy. Bukod dito, nangako si Haring Sobek na pangangalagaan niya ang isa sa apat na elemento upang mapanatiling ligtas ang Sumuneya. At tulad ng aking winika, may mga kakaiba silang alagad o summon. Si Haring Sobek may 3 alagad mula sa elemento ng apoy. Si Raiga, ang Fire Wolf, isang nag-aapoy na higanting lobo na nagbabantay sa gubat ng Sumuneya. Si Raiga ay kinatatakutan ng ibang dragon dahil sa hindi ito basta napapatay ng tubig o kahit anong kapangyarihan. May taglay na pananggalang ang nasabing lobo. At ang ikalawa niyang alagad, si Umuri, ang Fire Serpent. Ito ang nagbabantay sa mga bulkan ng Sumuneya. May kasabihan ang Sumuneya rito. Sino mang makakita kay Umuri ay magkakaroon ng yaman at walang katumbas na karangyaan. Ngunit may kaakibat na sumpa ito. Ang ikatlo, si Gunubi, ang Fire Ghost. Isa itong multo na gawa sa apoy na siyang nagliligaw sa mga nagnanais marating ang El Pyro. At ito naman ang ikalawang kaharian ng Sumuneya, ang Sumuneya Dagur o ang Earth Dragon Kingdom. Ito ang namamahala sa elemento ng lupa na pinamumunuan ni Haring Gethinth, ang siyang inatasan ni Bathalang Kaidan na mamahala sa elemento ng lupa upang pangalagaan ang Sumuneya laban sa kasamaan at ano pang panganib na idudulot ng kasamaan. Tulad din ni Haring Sobek, may 2 namang alagad si Haring Gethinth. Isa si Harlika, ang Stone Serpent. Si Harlika nagbabantay sa mga bundok ng Sumuneya. Mahirap talunin si Harlika dahil bukod sa singtibay ng bato ang balat nito, may pananggalang din si Harlika na hindi basta-basta nawawasak ninuman. Ang pangalawang alagad ni Haring Gethinth, si Alifra, ang Stone Giant. Isang higanting halimaw na gawa sa bato. Si Alifra, siya naman ang nagbabantay sa daanan patungong Dagur. Ang ikatlong kaharian ng Sumuneya, ang Wazira o ang Water Dragon Kingdom. Sila ang namamahala sa kahit anong anyong tubig na pinamumunuan ng nag-iisang babaeng pinuno ng Sumuneya. Si Reyna Ashana, ang Queen of Water Dragon. Sa kanya naman pinamahala ni Bathalang Kaidan ang elemento ng tubig. Kaya tulad ng 2 hari, si Ashana ay may 4 na alagad. Una, si Cordelia, ang Water Serpent. Kung si Bakunawa ay kinatatakutan sa mundo ng mortal, si Cordelia naman ang kinatatakutan sa Sumuneya. Dahil pinaniniwala ang bago ka maglakbay sa karagatan, kailangan may pahintulot ka ni Cordelia. Kung wala, mapapahamak ka lamang. Ikalawang alagad ni Ashana si Hydrazil o ang Mermaid, ang sirenang may nakabibighaning tinig at kaya nitong gumawa ng daluyong kapag ito ay ginalit ni Numan. Ikatlong alagad ng tubig si Apala o ang Water Wolf. Ito ay may kapangyarihan sa tubig at lupa
Kaya naman mailap ito sa mga tao o mga dragon. Bantay rin ito sa lagusan sa dagat patungong Sumuneya. Ang ikaapat na alagad ni Reyna Asiana, si Ladon, ang water ghost. Si Ladon ay isang multo ng dagat na nagbabantay sa daan patungong Wazira. At ang ikaapat na kaharian, ang Chinook, ang Wind Dragon Kingdom. Dito namumuhay ang mga taong dragon na nangangalaga sa elemento ng hangin na pinamumunuan ni Haring Viserion, ang King of Wind Dragon. Sa kanya ay pinangalaga ang elemento ng hangin tulad ng 3 tagapangalaga. May isang alagad si Haring Viserion. Oo, nag-iisa lamang ang alagad. Ngunit kailanman hindi mo ito makikita. Kaya naman mas makapangyarihan ang alagad dito dahil bukod sa bantay ito ng lagusan sa himpapawid, kaya nitong gumawa ng buhawing tatangay sa iyo kapag ito ay iyong ginalit. Siya si Typhon, ang wind element. Isang elementong gawa sa hangin. Mabagsik at tuso si Typhon. Kaya bukod sa bantay ng lagusan sa himpapawid patungo sa Sumuneya, siya rin ang bantay sa daan patungo sa Chinook. Ama, kung 4 ang kaharian ng Sumuneya at 4 ang batahala, ibig sabihin, ikaw ang ika-4 na batahala? Hindi agad ako nakasagot sa katanungan ng aking anak. Kaya tumahimik muna ako at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa makapangyarihang aklat ng Sumuneya. Naisip kong ipaalam sa kanya ang mundong maaari niyang kinabibilangan. Kaya gumawa ako ng inkantasyon upang pangalagaan ang mundong aming kinabibilangan sa ngayon at inkantasyon upang kami ay protektahan sa anumang kasamaan na maaaring idulot ng aking pagbubukas ng libro ng Sumuneya. To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli natin pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!